sa Jeremiah chapter 9, chapter 9. Okay, chapter 9 eh. Dili ni chapter 3. Yung dini, if only my head were a pool of water and my eyes a fountain of tears, I would weep day and night for all my people who have been slaughtered. Oh, that I could go away and forget my people and live in a traveler's shack in the desert, for they are all adulterers, a pack of treacherous liars. So, ano nga chapter, sa verse 1 to verse paingon sa 16, may tungod kini sa judgment for disobedience, may tungod sa hukom sa pagsupil, pagsupak. Okay, so tanaw na to sa inungdan nga nung na i-judgment pahamtang ni Lord. Yun pa sa verse 1 nga kung na, if only my head, kung ang akong ulo daw pool of water and my eyes a fountain of tears, I would weep day and night for all my people who have been slaughtered. Kay matod pa mga matay makatawan si Ginoo, o kung iya pa kunong mata daw fountain mo hilak mo siya adlaw gabi tungod kay ang katawhan na nga matay. Sumuna ang isa ka judgment sa disobedience, mga matay ang tao, dili magbadaog kung sila sa ilang kontra. So, for all my people who have been slaughtered, na nga patay sila, na nga pildi sila sa ilang kontra, isa na nga judgment sila pag-disobey. Oh, that I would go away and forget my people and live in a traveler's shack in the desert. Ingon sa verse 2, nga ako sibat magpalayo o malimtan ako akong katawan o magpuyot na lang sa deserto. For they are all adulterers, a pack of treacherous liars. Kay sila mananapaw, silang tanan mananapaw o grabe kit ang ilang pagkabakakon. So, isay-isay tiri unsa ilang mga sala. O unsay dangatan nila tungod sa ilang mga sala. Kay ang sala na malagi kabayaran nga kamatayon na ay silot. So, isa-isa ito din unsa ilang sala. They are all adulterers and pack of treacherous liars. Mga bakakod sila, mga mananapaw sila. O, matod pa sa verse 3, my people bend their tongues like bows to shoot out lies. Kaya ang katawan, mura kuno ang ilang dila o mga panak nga may dali ragid kuno makakon ka ilang dila. Dali ragid ka makakabakak, dali ra ka maka istorya pa kana bang malikay mo justify. They refuse to stand up for the truth. Dili gid sila mabarog sa kamatuoran. Sa ato pa sa bakak sila nagdapit. Kaya nga naman, grabe na ang espiritu sa bakakon, nagkupot nila, nagharik nila. Dali ra siya kapamakak, dali ra gid sa kayong istorya para lang gid nga ma-depensahan nila ilang kaugalingon. So, atod pa, they refuse to stand up for the truth. Di na gid sila mo barog sa kamatuoran. Na gid sila palig sa bakak sa sayop. So, muna isa po na itabo karon sa atong nasod. Nga nung nagubot, nga nagdagan kayo mga tao nagsakripisyo na sa kadalanan. Gahapon ba to? Di ba gahapon? Kay gusto nga ang kamatuoran madayag o ang bakak matod pa kining dili na magpadayon. They refuse to stand for the truth. They only go from bad to worse. Nagkasamot na nung kadautan. Nagkasamot nga naman. Inga nila manggod na siya. Ang gamay nga diferensya sa kamatis. Kung dili na nimo slice-on, dili nimo pikas-on, dili nimo ipa kaon tong daot.
magkanam gito kasamot o kadaot. Pero kung imo tong kaon, dili ito matakdan tumuban. So nga na, ang kaaway, mura siya o mga hugaw o bakterya. Nga mo pa, worse sa sitwasyon. O palatak. Mudaot sa sakto. Mudaot sa kinabuhi nga, wala untay daot. So they only go from bad to worse. Nagkasamot sila o ka ngilngig. They do not know me, says the Lord. Ingon ang versikulo 3 sa Jeremiah chapter 9. Wala sila na side nako, says the Lord. Kasi pasabot ani wala sila side. Nakaila sila Ginoo, pero wala na sila nangisayod sa Ginoo. Wala na sila nag-seek sa Ginoo. Wala na sila nangita sa Ginoo. Kaila sila nga naay Ginoo, pero wala na sila nangita og Ginoo. Mura pag-ingani ba? Gusto sila na itrabaho, pero wala sila nangitag trabaho. Di wala sila trabaho. So kaila sila Ginoo, pero wala sila nangita sa Ginoo. They do not know me, says the Lord. Wala na sila nakailan ako. Nga wala na sila nakailan ako, kaya wala na sila nangisayod nako, wala na sila nangita nako. They did not seek me. Wala na sila nangita nako. Kaya wala naman sila nangita si Ginoo. They did not seek the Lord. So walang tagaan sila ni Lord og problema na ay judgment ihatag ni Lord sa ilaha. Kay ang tanang sayop na ay silot. Okay, verse 4. So naanay pasidaan si Lord tungod sa ilang pagkadaot na sa day, nagka-worse kuno, from bad to worse na sila. So na-warning si Lord, unsa gid sila kadaotan, beware of your neighbor. Don't even trust your brother. So nga na sila ka, ngilngig ka, ngilad ka daotan. Nagpasidaan na si Lord. Pagbantay mo sa inyong silingan, ayon og salig sa inyong silingan. Ang sipasabot na dili silingan nga, kanang silingan balay, ayon salig sa inyong isig ka tao. Kay ang tao nga, nasugdan na siya espiritu nga di mao. Ang espiritu sa kaaway makasulod na sa tao, di na ka makasalig nga o makakumpiyansa niya. Kaya nga dautan nga espiritu, wala siya respeto, wala siya tahod, bisan pa og mga labot, wala, bisan butang, o dili siya matakod mo na mahilabot siya. O siya butang, dili siya matakod og possession, dili siya matakod og property, privacy, di siya matakod, anak. So beware of your neighbor, don't even trust your brother. Pawantay ko mo sa inyong silingan, ayaw nagsalig sa inyong igsuon, for brother takes advantage of brother. Kay igsuon, take advantage ko no. Mag-abusar, take advantage, maayo lang siya kung na ay iyang gusto. So dili maayo na kinaiya nga, kaya naatay gusto, magpaayo-ayo ta, kung makuha na nato atong gusto, wala na dayon. So for brother takes advantage of brother, and friend slanders friend. Kung ang higala mo, daot sa iyang higala. So nga na sila ang ilang sitwasyon, nga na ang ilang kinaiya, nga na ang ilang kaimtang. Nagpasidaan na si Lord nga nga na kadautan sila. Dili na ka makasalig nila, bisan paghigala, dili na ni mo lauman nga makasalig pa kanila. They all fool and defraud each other. No one tells the truth. Sila murag mga buang-buang o kuan sila isig ka tao. Nagaluib sila sa isig ka tao, and no one tells the truth. Walay isultis ka matuoran. Gidipig-dipigan na nila. Ilang gidipigan na ang dautan ang sayo. Dili nila ipagawas ang kamatuoran. Kiningas pagsubay ni Lord kang Jeremiah, maupo ni ang kaimtang sa atong nasud karon. Maupo ni ang kaimtang karon sa mga katawhan. Ang truth, ang kamatuoran,
dili na nila gusto paminawon. Ang serious matters, dili na sila gusto nila kalipay buhak ka. Remember nga ang pag-adtog langit, seryoso nga po ang mga taong ga seryoso, maminaw sa pagtulunan si Ginoo, sa mga pagmensahe si Ginoo, makasabot o sa di makasabot sila, musamot sila dut-dut sa Ginoo. Nga na. So hindi ni balik ko na ko, no one tells the truth. Wala na nagsultis ka matuoran. Na nga, dani na sila tanan sa bakak. Nadani na sila tanan sa mga limbong sa kaaway. So kaning atong sitwasyon karon sa atong nasud, dili lang kini naitabo sa atong apat. Even in the Old Testament, even in the time of Jeremiah, time pa ni Moses, time ni Noah, na kay same man nga kaaway ang nagpaluyo nga ang mga tao mahimong badlungon, mahimong pakakon, mahimong salawayon sa katilingban, salawayon sa pamilya, salawayon sa iglesia. Oh. So no one tells the truth. With practice tongues, they tell lies. So, ang ilang dila daw, murag, normal na ang pagpamakak nila. Halik na sa kapamakak. Kaya nga na siya kabakakon. Kaya matod pa sa John chapter 8:44, ang kaaway na mao si Satanas, bakakon siya o amahan siya sa tanang bakakon. So kung pulos lang tabakak atong sinultian, dali na ta kapamakak, it means ang Espiritu sa Ginoo mo'y wala gid ni hari sa atong kasing-kasing. They wear themselves out with all their sinning. So ang ila kunong gibistis ilang kong kalingon ang pagpakasala, bistis pagpakasala. Ang bistis pagkamatarong, pagkamadalukos, Ginoo wala na makita. Grabe na yun. Kinsa may giinan ani, dili man mga unbelievers, mga katawan man sa Ginoo nga nangadisita, nangalingla na, nangalimbungan na. Sudakan gyapon na karon sa atong panahon. Nga dili na sa lag-anahan, paminaw sa pulong sa Ginoo matuuran mga sakit. Kay gusto nila nga hapukap, gusto nila ang mga ilang gusto. Remember, ang estudyante dili makabuot sa curriculum. Dili siya pwede nga teacher, dili taan ang subject, dili taan ang topic. Dili walay kuan eskwelahan nga mga estudyante mo petition sa principal, sa administration nga dili mi ana nga curriculum, dili mi ana nga topic. So they practice with practice tongues, they tell lies. They wear themselves out with all their sinning. Ilan ang gibisti ang pagpakasala. So halos sala na gid makita sa ilang kaugalingon, sa ilang kinabuhi. Wala na gid ang pagkamatarong, ang pagkamaayo. Ulos na gyud, di maayo. So in verse 6, they pile lie upon lie and utterly refuse to acknowledge me. Nagpatong na ko ng ilang pagpamakak. Grabe kit, nagpatong-patong na ilang pagpamakak, ilang pagkadaotan, nagpatong-patong na. Wala nga hingnan na sa Ginoo nga naihukom nila. O ito, isa kaning slaughter, mamatyon sila. Atod pa. Verse 7, therefore this is what the Lord of Heaven's army says, see, I will melt them down in a crucible and test them like metal. What else can I do with my people? Ingon sila ang judgment sa busa ang akong busa. Therefore, this is what the Lord of Heaven's army says. Busa, okay nag-ingon sa Diyos sa panon sa kalangitan, sa soldados kalangitan. I will melt them down in a crucible and test them like metal. Ako silang tunawon o sulayon ko sila sama sa metal sa ato pa. Tunawon na ay kalayo, sunugon na ay kalayo ipadangat ni Lord, sunugon. Kaya ang pagsunog is usana sa judgment ni Lord. Fire is one of God's judgment.
ang sunog isa na sa hukom sa Ginoo. What else can I do with my people? Sa usa pa may buhat, usa pa bay ang anak kong buhat doon para sa mga katawan na nagpabadlong man sila. So kung naatay kung na o pagbati nga dili ta magbabadlong sa tong ginikanan, labaw sa tanan dili ta magbabadlong sa Ginoo. Again, ang buutan og tarong nga anak dili gid siya magpabadlong sa iyang ginikanan, sa iyang mga igsuon, ni bisan kinsa di siya magpabadlong. Og mo na sakto mo na tarong. So kung ingana ang hula ko na sa sakto nga anak, sakto nga tao, labaw sa tanan, dapat dili ta magpabadlong sa Ginoo. Kay aron nga dili ta niya hukman kundi dili iya ang panalanginan. So siyon na itong kagalingon kung sa may giandam ka ni Lord sa kuha, hukom or panalangin. Hukom or panalangin. So kung nagtarong ta pagpangalagad, wala tayo tinaguan, wala tayo mga pagbati nga dili maayo, wala tayo manahuna nga di maayo, wala tayo mga pangsulti nga di maayo, dili ta nga mahadlok. Kaya ganyan din sa Jeremiah chapter 9 verse 1 to 16, it's about judgment for disobedience. May tungod kini sa hukom sa mga supakiro, mga masupilon, mga disobedience, mga rebelde, disobedience, katuman silang gusto. Okay. Atod pa sa pulong sa Ginoo. So I will melt them down. Ako silang tunawon, ako silang sunugon. So layon ko sila like metal. So kuyaw kaayo ang sunog, pertidyong kuyaw, ut-utanan. Tangan pa nila mas maay pagkawatan kaysa masunugan. So magbantay jud ta kay si Lord nagtanaw man gid siya sa usag-usa nato. Matag-usa nato. Dili as a family siya katanaw, but it's one of us. God is watching us. Ug matud pud ini sa verse 8. For their tongues shoot lies like poison arrows. Ang ila kunong mga dila, mura kuno o mga pana nga naay hilo. Maka daot yun ang ilang mga sinultian. They speak friendly words to their neighbors while scheming in their heart to kill them. Ipadayag ni Lord unsa sila ka plastic. Maay kuno sila manulti. Kind words. Matod pa. But scheming in their hearts to kill them. Maay kayang sinultian. Maay jud kay pagkasulti. Pero ang ilang kasing-kasing dapat yun na nila ang ilang kaistorya. So nga na sila kadautan. Maayo sila mo pakaron ingon. Sa Jeremiah chapter 9 verse 8. Their tongues shoot like lies like poison arrows. Matod pa. They speak friendly words to their neighbors while scheming in their hearts to kill them. Ay kisa manulti, kay malagi professionalism para dili offensive. Tsada, maay kay magsulti, pero ang sulod daw kapat yun muna. Dumugo na, kasuntuko na. Oh. So ingana sila ka ngilngil. Maay sila sa tubangan apan sa likod. Grabe. So muna nga suko si Lord nga nagsudong naminaw sa mga katawan niya nga na-deceive na. Wala na siya nakaugon sa iya nadunggan. Wala na siya nalipay sa iya nakita. So nga na, bisag kita, nalain na to sila, nag-unsa na to, nag-away na to, naglalis na to, nag-unsa to, malain tam, bigta malipay. Inga na gyapon si Lord. Matod ba?
ang ilang mga dila kuno daw pana nga naay kanang poison na hilo kadaog. They speak friendly words to their neighbors while scheming in their heart to kill them. In verse 9, should I punish them for this? Isa di ba? Angayon ako silang silutan ani, says the Lord. Should I not avenge myself against such a nation? Dili ba angay ko manimplos anang ang klase nga naso? Badlong na, kuya na. I will weep for the mountains and wail for the wilderness pastures, for they are desolate and empty of life. The lowing of cattle is heard no more, and the birds and wild animals have all fled. Mga ni isa ka judgment pa po di ka daw itulong nga judgment. Matod pa nga ako magatyabaw dito sa mga kabungturan, kabukiran, and wail for the wilderness pastures. Kung mangutan ko, magatyabaw ko dito sa kamingawan ng mga pastuhan. For they are desolate and empty of life. Wala na mahanaw na ang tanan, kay sunugod man ni Lord. Wala na madaw-taw. Wala na mabiling dito nga mga sagbot, mga kahoy. Kaya ito lang din, sunugod ni Lord, tunawon ni Lord, isa ng adjustment. Tunawon ni Lord, sunugod ni Lord. So, disulit na, wala na mabiling, wala na makita nga kaanyag. Luoy na tanawon. Ingon pa ni Lord. Empty. Wala na mga kinabuhi. Ang sagbot, wala na kinabuhi. Ang hayop, wala na kinabuhi. Ang mga tao, daw na minghoy sa pagpanginabuhi. Kaya wala na sila'y madaw-daw. The lowing of cattle is heard no more. Ang pagkuhan sa cattle, matod pa. Dili na makita. Ang ilang pag-inga-inga, pagsaba-saba sa mga hayop. And the birds and wild animals have all fled. Ang mga langgam o mga mabangis na hayop ng lupad na, ng layas na. Tungod kay ang Diyos, nagpahangtang nagsilot, kay nagpapadlong na yung katawan, baka ako na kuno kaayo, pretentious kaayo, ay kimanuti, pero ang sulod, kapag yun na ka, mas maguna. They go from bad to worse now. Nagkagrabe sila, nagkagrabe. Oh, matod pa in verse 11, I will make Jerusalem into a heap of ruins, says the Lord. The towns of Judah will be ghost towns with no one living in them. So, kayo man ni Lord, ang Jerusalem kuno is good of church. Nga naman, makatawa na pabadlong na. Grabe na kabadlong. Walihan di na nagpamati. Mangyamit ng uban. Reklamo ng uban. Mga suko ng uban. Nga naman, kaya nga na sila limbungan sa kaamay. Nga na ka, masakit to ng ilang kalagong espiritu. Dili na o dawat sa angay nga makatapang silang kagalingon. Kaya na ay prag, di ba? Kung bisa unsa kalamig sa pagkaon, kung na yung nagpasakito na tadi ng kitaganahan, wala na lamig, wala na taste buds. So sa pasaport, kung di na taganahan sa pulong si Ginoo, di na taganahan mamati sa pulong sino, di na taganahan basa, di na taganahan sa mga alagad si Ginoo, maglagot na tanila, it means dili na dyan na sakto. Kung matagba din nga ang Jerusalem bungkabon sa Ginoo, it will be a place haunted by jackals. May muna siyang dapit sa mga hayop. Ang hayop ay mapuyo dili ng mga tao. The towns of Judah will be ghost town. Ang ilang taon kuno sa Judah, mura na kuno ghost town. Wala na dyan namuyo. Mura ingunato na namuyo dito parte ng mingawa. With no one living in them, wala na napuyo. Isa na nga judgment. Ang matay ang mga tao, kanina sa first one, dayon, pagatunawon ni Lord,
sa ato pa na kalayo. Sunugon ni Lord. Umatod pa ang mga pastuhan, ang mga kamingawan. Wala na dyan, mga hayop. Wala na. Hindi na makita. Who is wise enough to understand all this? Kisa may maalamon na makasabot ani. Who has been instructed by the Lord and can explain it to others. Kinsa may gi sugo ni Lord. Aron ma-explain kining tanan ngadto sa uban. Why has the land been so ruined that no one dares to travel through it? Insa na mga tanan nganong ingana naman kaguba, ingana naman kal walay nahot ang yuta. Nganong na ingana man unsa hitabo, nganong na ingana man ang tubag. Hiyop man sa Lord kay ang mga tao wala na nagpatuos ang pulong. Wala na naghatag og bili sa pulong sa Ginoo. Nangyamit na sa pulong sa Ginoo, wala ay ko na, di na ganahan. So, marang ingan na lagi nga, di na ginagkaon. Isang lamig, ang uban nila may agkaon, siya wala na ginagtimik-timik. Paano wala na ginabali-bali. So, na yung mga ingan na ang mga ay tabog sa mga uban ng mga anak sa Ginoo. Katimik-timik o pagkaon sa pulong sa Ginoo, kapili-pili, o, di ba? So, suko si Lord. Diyan nga naman, kung naimangutana nga nung nangana ng iuta, ang inyong mga yuta, kaya nasuko si Lord, yukman ni Lord. In verse 13, the Lord replies, this has happened because my people have abandoned my instructions. They have refused to obey what I said. So, kung naimangutana, nga nung daot naman, nagunob naman, naingato naman ang ilang yuta. Ingon si Lord, ingani ang itupag. Naitabok kini, kaya inyo namang dalikway ang iyong mga pulong, yung instructions. They have refused to obey the Lord. Ilan namang taliktan baliparan ang Ginoo. Umatod pa. Instead, they have stubbornly followed their own desires and worship the images of Baal. Oh, grabe na gid ang ilang sunod sa ilang kaugalingon na kagustuhan. O nagsimba sila sa larawan ni Baal as their ancestors taught them. Sumala sa tudlo silang mga kalimatan, katigulangan. So now this is what the Lord of Heaven's harvest ug usa karon o kini ang ingon sa Dios sa anon sa kalangitan, the God of Israel, Dios Israel says, look, I will feed them with bitterness. Lahi na pod nga judgment. Ingon sa tungod sa ilang mga papanilong, di na minaw na ko, di na patuo. Pakanon ko silang mga kapaitan. So magkalapait na ang kinabuhi. Part na sa judgment sa disobedience. Magkalapait ilang kinabuhi. I will feed them with bitterness and give them poison to drink. Tagaan ko sila kapaitan. Magkalapait na ilang kinabuhi. O matod pa, give them poison to drink. Ang ilang mga tubig, dili na nindot. Wala na'y lamig. Poison to drink. Naanay daw hilot. So, si Lord ang nagpaluyo kay ano man. Si Lord, ilang mga pagibutang sa ilang luyo. Wala na nila kita ang pagtagan. Sumuna nga, kirapulta atong susiyon, atong kagalingon. Kamusta ba ang Ginoo? Kamusta ba ang atong kalagong espiritu? Nangita ba sa katagbawan ni ini? O naglikay sa makatagbaw ni ini? Kaya ang pagsimba na to, dili lang attendance, kundi dili pagpamati, pagpamalandong, pasalamat sa Ginoo, paghatag sa imong higayon ngadto sa Ginoo, paghatag sa mga bahin sa Ginoo. Kay mao kana ang pangayo ni Lord sa atoa. Isa ka semana naghatag siya o nangayo siya isa ka adlaw. Mahinan siya bisan sa adlaw. Atong talent mahinan siya. Atong time, atong treasure. Ingan na siya.
So I will feed them with bitterness and give them poison to drink. Sa NLT, tanaw ko sa ASB. I will feed these people with bitter food. Ako sila pakanon o mga pait na mga pagkaon. And give them poisonous water to drink. O tagaan ako sila tubig nga daw may hilo. Tubig nga daw hilo. Sa ato pa, lain na ang ilang kinabuhi. Ilang pamati sa ilang baba, ilang tila. Bitterness and poisonous. Nga na. Di na sila, wala na sila yung gana. Di na sila ganagkaon, kaya dugay naman sila. Wala nagpalibali sa pagkaon sa iyang kalab espiritu. And then, another judgment ni Lord. Kanina, pakanon sila ni Lord o pait ng mga pagkaon o tubig nga daw hilo. Another sa verse 16, I will scatter them around the world. Ako silang tibula o tibula agon. I will scatter them tibula agon ko sila sa tibuok kalibutan. Iyang ipa layas. Iyang ipa drive out. I will scatter them around the world. Yan ang ipa sa libag. Ipang itsa puwera. Siya napalayo. Kaya dili naman ka mo ganahan ako, palayo na lang mo. Parang ingan na dito. Ingan na yung tanong, kung dili mo ganahan ako, wala palayo. Ang sulod ko, sige, di mo ganahan ako palayo. I will scatter them around the world in places they and their ancestors never heard of. Ipadun ako sa mga lugar nga wala kani na nadunggi nila. Wala na nadunggi sa ilang mga katigulangan unsa ng lugar, asa ng dapita. So ipadto sila dito. Okay? Part na sa judgment. Nga ipa. Lagyo sila. It's a puwera. And even there, I will chase them with the sword until I have destroyed them completely. Ingon there is a verse 16. Kung musibat sila, mangla, ipalayo na. Ako gapon silang lakgon. I will chase them with the sword until I have completely destroyed them. Ako silang lakgon sa espada hangtod malaglag silang tanan. Sa ato pa si Lord ay maglakag. I-arrest na ni Lord, takpo na ni Lord. Nanay warrant of arrest, takpo na para sa lutan. Warrant of arrest. Raingan na. Pero katong mga mas tinumanon, obedient, walay warrant of arrest, but they can rest. Warrant of arrest. Takpo na. Pero ang mga dili, badlungon, matarong, rest sila. Walay war. Na ay rest. So, ingana nga, kamatuuran, nagipaday sa Jeremiah chapter 9, verse 1 to 16. The judgment of God for disobedience. Pakanon silang mga bitter food. Bitterness, kapaitan, o poisonous drink to drink. Mga daw, nahihilong nga mga tubig, mga pag-ilong nun, ilang pagkainom. Sa ito pa, dili na nila ma-enjoy ang ilang gikaon, dili na nila ma-enjoy ilang kinainom. Wala na ilamitan. Kaan nila kalami ang ilang panlasa, ilang kinabuhi. Kasi lalo wala nalalami ipon sa ilang kinabuhi. Isa na nga judgment. Muna careful ta. Ang kalibutan, kaka-worse na. Kung dili na to i-fix ang atong kahintang sa atong soul and spirit, di na to ayuhon, di na to i-repair, unsay naghirig na, unsay depektibo, unsay luya na, unsay kanang unsay tawag ana, dili na sakto. Kay maay kita mo panday ko na ipandayon,
Ay kita mo, tanaw nga na depekto ang maayo na atay buhaton para ma-normal ang tanan. So nga ang tao sa kalibutan lingla, deceive sa kaaway nga ang plano sa Ginoo sa ato kinabuhi di matuman. Kaya di siya kadawat nga ang tao makaadto langit. Kaya magsilo siya sina, kaya dito na siya o di na siya kabalik dito. Munang, pugna niya nga ang tao makaadto langit. Kaya magsilo siya, magsina. Di na siya kabalik dito. So, mga mong siya. Amo pangutana. Malipay pagka nga iamong kaniya. Ang ihagbong kaniya sa inkalaglagan. Atong pamalantungan na nga pangutana. Kay mga mungman ang kaaway nga muhagsa. Ihagsa sa impyerno, atos kalakutan, kalaglagan, kadautan, kapakyasan. Utugot ba ka nga iamong kaniya? Utugot ba ka? Nga tagdili. Kay dili man ka ha? Mutikang ta sa insatong tikang. Paningkamutan na to. Nga i-repair na to. Ang angay na to i-repair. So kung mag-repair ta, mupasan tagbugat. Magdukduk tas martilyo. O, magdukduk ta, magdukduk. Hangtod nga ang lansang makatisok na kayo aron ligon. Wala na'y panahon nga sakit kayo kagidukduk ta ita ni Lord kay para maligon ta. Ginadukduk ta ni Lord. Ikuan tag martilyo. Yung pulong sinurag martilyo. Gidukduk sa itong kasing-kasing una-una. Aron nga dili ta mo ampot sa iyang hukom. Nga naana sa iyang nga iyang nagikumkum. So nga nga realidad igsoon. Dili ni ingon tiaw-tiaw. Dili ni ingon nga panghadlok. But realidad. Pag-andam sa kabaguhan. Pag-wali para sa kaayuhan sa mga katawan. Kung kayo mayaan sa Ginoo. Isod na kaayo nga maabot sa judgment ang tao. Wala pa'y tikang sa pag-inulso, pagbago. So kung kabaluta nga, kung inibugnaw ta, muragi kabuhi ta, ipanuhot ta, mga plus na sa piyatong buhaton. Kung namugnawon ta sa pagpangalagad si Ginoo, nabugnaw ta pagpangalagad, wala na'y kainiton. Kung kabalot ta, mangitag, ayaw nga, mabalik ang normal temperature sa atong lawas. Pangitag pamaagi, mabalik o ka-normal ang imong kadasigon sa pagpangalagad. Duol diya sa kalayo sa Diyos. Aron dili ta ihagbog sa kalayo sa impyerno. Kaya kung di na ta magkalayo sa Ginoo, nisi ang kalayo sa impyerno. Nga excited na mo, welcome sa mga nagbabungawon. Wala na ka na yung mga lakad sa Ginoo. Di na ka nag-ampo. Pati pagkaon, di na ka maampo pagkaon, pagtulog na. Kuyo na nga mga sinyalis igsoon. It's time for us to wake up. Magmatata. Mga limbasog ta. Yan naman. Ang Ginoo, kapitan mo balik. Mag-uol siya, nagamay na lang ang balikan. Kaya kagan kayo nangabugnaw. Kagan na kayo napalong ang sugat sama sa 5 ka buang-buang ulay sa Matthew chapter 25. Ayaw tuguti. Nadiin, mag-uol ang Ginoo tanaw. Wala na nagsika ang imong kandila.
Wa na nagsika, mong kinabuhi. Ngit-ngit na. So just step the right steps. Humble down. I-repair ang angay i-repair. Dahil sa pag-ampo, pagpasalamat, pagdahig, pamalando sa pulong, pagkigalubilo, pagikuban sa mga bulaton sa Ginoo. Nga naman, kinatesta ni Lord ang tod kanus ata kuan malaho tayo. Always remember that God is watching us, observing us, listening us. And let's be careful because everything is recorded before God. Everyone is being watched by the Lord. Ginatanaw ni Lord ang matapos na nato. Ibasa ni Lord atong manahon na. Tarong baba o di na. Ano atong susiho na to. Ibaluito na to sa itong kagalingan. I-assess na to sa itong kagalingan. Nagpabungawa na, nagmabungawa na ba ta? Normal pa ba? O nag-initon ta or init kita sa pagpangalaga sa Ginoo. Di kay init kita mga istorya na gariya. But init kaayo atong pag-act sa Ginoo. So let us pray, Father God. Thank you sa mong pulong. Salamat o Diyos sa pag-reminding nga na-adyo'y mga tao ni mo, O Lord God, na nag-isip na. Nga from bad to worse. They all tell lies. Dili sila ganang sa truth. Galikay na sila sa truth. Pati sa magsulti sa truth, di na sila ganahan. Because ang bakakon ng Espiritu, o na'y sulod o nagmanipulate kanila. But only you can able to set everyone free from the bondage, O God, from the slavery of the enemy. Sanctify and purify. Revive your people. Let your name be honored and be glorified. Let everyone bend down, bow down, kneel down before you in prayer, asking your fire again to be rekindled. Mangayo ug balik sa imong kalayo nga mabalik og siga sa pag-ampo, pagpasalamat, pagdahig, pagsimba, pagpangalagad kanimo. Kay kung ang matag usa bugnaw na, dili ka malipay, Lord. Magtanaw, magminaw. Bless your words, bless your people, guide your people. Let your name be honored and glorified. Let your people keep on fighting, keep on wrestling, O Lord God. Keep on stepping forward. Pagpaduol. Diya sa kanimo, O Lord. Aron mainitan sa pagpangalagad kanimo, Ginoo. Sanctify and bless your words and bless us all together. Bless the people around the world ay kamatuboy mag-ahari sa mga kinabuhi. Na kung sa may dangatan, bisag mag-inusara na ang kanunay o Diyos, ang likon kagasing, kalayo, sa sulod sa among kasing-kasing, sa pag-alagad kanino. Talay kung kasway katapusan, Lord, sa ngalan ni Krisus, kami itong maluluwas. At na may amin. Ang Diyos magapanalangin sa matalo sa kanto. Thank you for watching. God bless us all. Let's proceed to prayer.